Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang nag-iisang tagapagmana. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark. Kabanata 2026. Nang makita ni Wade na ang Griffin Army ay naglabas ng kanilang mga sandata, isang mahigpit na tingin ang sumilay sa kanyang mga mata habang siya ay nagsabi na may mahinang tawa. Ang Griffin Army ng pangunahing pamilya na pagmamay-ari lamang ng tagapagmana. Interesting. Philip, sa tingin mo ba ay makakaasa ka sa 100 na ito? Miyembro ng Griffin Army na lumaban sa 300 na gwardya sa ilalim ng aking 3 Tiger Generals. Masyado mo akong minamaliit. Sa isang malakas na sigaw, malamig na idinagdag ni Wade, lahat ng mga bantay ng Tiger Generals, ilabas ang inyong mga armas. Clink, clank. Agad, hinugot ng 3 Tiger General ang kanilang mga tigre patterned sabers mula sa kanilang mga baywang. Sa likod nila, sumunod ang 300 Tiger Guards. Ang mga saber na may pattern ng tigre ay kumikinang sa isang liwanag na nagpapabilis ng tibok ng puso ng mga tao. With just one face-off, the atmosphere was already tense to the extreme. Nakahanda ang magkabilang panig sa paghaharap. Tumingin si Wade sa Tiger Guard sa ilalim ng kanyang utos ng may kagalakan. Mahigit sa 300 katao ang sapat upang malunod ang Griffin Army sa kabilang panig. Philip Boy, ipinapayo ko sa iyo na huwag mag-overestimate sa iyong sarili. Gaano man kalakas ang iyong pangunahing pamilya, hanggat wala si Roger Clark sa isla ngayon, nangangahas akong ibagsak ka. Tumawa si Wade, puno ng mabangis na lamig ang kanyang mga mata. Sa pagharap kay Philip, kumpiyansa si Wade na ibaba siya. Malamig ang mga mata ni Philip habang nakasimangot at nanunuya. Oh, talaga. Kung gayon gusto ko talagang makita kung ano ang mga tao ng pamilya ng sangay ay may lakas ng loob at lakas na gawin iyon. Pagkasabi nito, naglabas si Philip ng isang mahinang pakete ng sigarilyo sa bulsa ng kanyang pantalon. Sa isang pitik ng kanyang daliri, isang sigarilyo ang tumalon at sinalo ito ni Philip sa kanyang bibig. Sa kanya, mabilis na umakyat ang isang gilid guard at sinindihan si Philip ng sigarilyo. Huminga ng malalim si Philip at ibinuga ang usok sa mukha ni Wade. Maayos ang pagkilos ng walang pag-aalinlangan. Ang kalmado at kalmadong paraan na ipinakita ni Philip sa sandaling ito ay medyo nalito kay Wade. Bakit ang batang ito ay walang pakialam at walang takot? Hindi ba talaga siya nag-aalala para sa sarili niya? May plan B ba siya? Ang iskarlate na dulo ng sigarilyo ay nagbuhos ng puting usok sa hangin. Napabuntong hininga si Philip. Nang makitang hindi gumagalaw si Wade, ngumiti siya at sinabing, "Bakit? Hindi ka ba gagawa ng galaw?" Nagulat si Wade at bumalik sa katinoan. Sa nag-aapoy na mga mata na nagpapakita ng nakakapangilabot na panginginig, sumigaw siya, "Philip, hindi ka ba talaga luluhod?" Kumunot ang noo ni Philip habang nawala ng pasensya at nagmura, "Damn it, if you want to do it, then do it. Cut the crap. Nakatayo ako dito. Kung mayroon kang lakas ng loob, kunin ang iyong Tiger Guards at lampasan ang aking Griffin Army ngayon." Sa sandaling ito, tinalikuran ni Philip ang kalmado at dignidad ng isang mayamang young master at naging agresibo. Itinapon ni Philip ang upos ng sigarilyo sa kanyang kamay sa lupa at marahas itong tinapakan. Kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay, sumigaw siya, "Griffin Army, makinig ka sa utos ko." Si Wade Clark ng pamilya ng sangay at ang Tiger General Guards ay nagsasabuatan ng isang masamang balak para agawin ang kapangyarihan. Bilang tagapagmana ng pangunahing pamilya, opisyal akong nag-issue ng family kill order laban kay Wade Clark. Kabog, kabog. Kaagad, 2 hakbang pasulong ang Griffin Army. Ang mga saber na hawak patagilid sa kanilang mga kamay ay sumasalamin sa isang tumusok na pilak na kinang. Nang makita ito, paulit-ulit na tumango si Wade at ngumisi. Napakagaling. Ang young master ng pangunahing pamilya ay napaka-bold talaga. Dahil hindi mo alam kung ano ang makakabuti para sa iyo, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Lahat ng Tiger General Guard, makinig sa aking mga utos. Ang batang ito ay pumatay ng isang miyembro ng pamilya, tumalikod sa mga patakaran ng pamilya, hindi iginagalang ang kanyang mga nakatatanda, at nagbabalak na sirain ang pamilya ng branch. Ngayon, kasama ang Tiger Order, nagbibigay ako ng 3 babala sa batang ito kung hindi siya susuko, patayin mo siya. Galit na sigaw ni Wade habang nakataas ang isang itim at gintong Tiger Order token sa kanyang kamay. Kabanata 2027. Biglang naging sobrang tensyonado ang kapaligiran sa harap ng gintong palasyo. Opisyal na nagkaharap ang 2 partido.
Ang bawat isa ay naglabas ng kanilang mga sable. Matagal nang hindi lumitaw ang ganoong sitwasyon sa pamilya Clark. Sa malamig na mga mata, ngumisi si Wade at sinabing, Philip, masyado kang mayabang. Kakabalik mo lang sa isla ngayon at hindi ka pa man nakapasok sa Memorial Hall, naglakas loob kang magpabagyo at gawin ang gusto mo. Sa ngalan ng pamilya ng sangay, ibababa kita ngayon. Sa tabi niya ay namumula rin ang mukha ni Desmond sa mga sandaling ito. Napatingin siya sa kawawang apo sa tuhod na matagal nang nakahandusay sa lupa. Sabi niya, Little Wade, kailangan mong ipaghiganti si Jerry, ang aking kaawa-awang apo sa tuhod. Nilinggan ni Wade ang kanyang ulo, ngunit yumuko kay Desmond, at sinabing, Tito Desmond, huwag kang mag-alala. Kasama ko, ito na ang katapusan ng malupit na batang ito ngayon. Pagkatapos niyang sabihin iyon, ngumiti siya, tumingin kay Philip na kalmado pa rin ang mukha, at sinabing, oh, tingnan mo, parang wala kang pakialam sa akin. Kalmado ang mukha ni Philip, at ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang pantalon. Sinulyapan niya ang mga gwardya ni Wade na nakabunot sa kanilang mga saber at sinabing, Wade, ano sa palagay mo ang tsansa mong manalo? Hahaha, 100% confident ako, syempre. Tumawa si Wade at idinagdag, hindi mo iniisip na hintayin ang Shadow Squadron o ang Dragon Knight sa ilalim ng utos ng iyong ama, ikaw ba? Iwaksi ang ideyang iyon sa lalong madaling panahon. Sa Clark Manor, nang walang utos ng iyong ama, hindi lalabas ang Shadow Squadron at Dragon Knights. Nang marinig iyon, kumunot ang noo ni Philip. Nang makita ang pagbabago sa ekspresyon ni Philip, alam ni Wade na tama ang hula niya. Ngumuso siya at sinabing, Philip, umalis ka na sa Arcadia Island sa loob ng maraming taon. Maaaring hindi mo alam na maraming bagay at tuntunin ang nagbago sa isla. Dahil hindi mo alam, dapat kumilos ka ng maayos sa halip na kumilos ng walang ingat tulad ng ginagawa mo ngayon. Ngumisi si Wade. Nakasimangot pa rin si Philip. Ang Shadow Squadron at ang Dragon Knights ay hindi makatapak sa Manor. Kailan nagbago ang pagbabagong ito? Binago ba ito ng kanyang ama? Bakit niya gagawin iyon? Nang makitang lumalim ang ekspresyon ni Philip, lalong naging malupit ang pangungutya ni Wade. Ngumuso siya at sinabing, Philip, looking at your expression, you really didn't know about it. Hahaha, anyway, let me tell you, this rule changed 7 years ago. Sino ang nagbago? Malamig ang ekspresyon ni Philip, at makikita sa kanyang mga mata ang hangarin sa pagpatay sa ama. Hehe, tama ang hula mo. Ang aming pamilya ng sangay ay nakipagsanib puwersa sa kanilang elder ng law enforcement hall para pilitin ang iyong ama na gumawa ng pagbabago. Matagumpay na sabi ni Wade, puno ng pride ang mukha. Sa tabi niya, nakabangon si Desmond mula sa kalungkutan ng malagim na pagkamatay ng kanyang apo sa tuhod. Tumayo siya at galit na sinabi kay Philip, Philip, hindi ka makakatakas ngayon. Pagkatapos mong gawin ang gayong kataksil na bagay, tiyak na itataboy ka ng law enforcement hall sa pamilya Clark at aalisan ka ng pagkakakilanlan mo bilang isang inapo. Mahina ang pagsasalita ni Desmond, at hindi marinig ang kanyang ungol. Ang mga bagay ay dumating sa punto ng walang pagbabalik. Napakunot noo ni Philip nang may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Ang Shadow Squadron at ang Dragon Knights ay hindi maaaring lumitaw sa Manor nang walang utos ng kanyang ama. Ngayon, magagamit na lamang niya ang mga gwardya ng pangunahing pamilya at ang Griffin Army. Gayunpaman, walang gaanong bantay malapit sa lugar na ito. Ito ang inutusan ni Philip bago siya umalis sa Arcadia Island. Hindi niya kailangan ng mga bantay. Ngayon, kahit na ang mga gwardya ng pangunahing pamilya ay sumagip, aabutin pa rin ng hindi bababa sa 10 minuto upang makarating mula sa ibaba ng bundok hanggang sa palasyo dito. Nang makitang lalong hindi kaaya-aya ang mukha ni Philip, naging mas masaya sina Wade at Desmond. Kabanata 2028. Sumigaw si Wade, Philip, isuko mo ang lahat at masunaring bumalik sa Branch Family Memorial Hall kasama ko para aminin ang iyong pagkakamali. Maliligtas ka sa sakit ng laman. Kung ayaw mo pa ring magsisi, huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit. Isama na ang babaeng dinala mo at ang 2 anak mo, aalisin ko silang lahat. Kaya, para sa kanilang kapakanan, mas mabuting sumuko ka na at sumuko. Pagkarinig nito ay napakapangit ng ekspresyon ni Philip. Halata ang natutulog na panginginig sa kanyang mga mata. Tila napakatagal na niyang wala at maraming bagay sa isla ang hindi niya kontrolado. Siya ay naging pabaya. Sa pagtingin kay Griffin Army sa kanyang harapan na may mga saber na nakabunot, mabilis na naisip ni Philip ang mga hakbang. Pagkaraan ng ilang sandali, huminga siya ng malalim at nakangising sinabi,
Wade, kung may lakas ka ng loob, hayaan mong kunin ako ng mga tao mo. Pagkasabi niya noon ay napuno ng galit si Wade. Ngumisi siya at sinabing, hehe, bata, hinahanap mo si kamatayan. Bueno, dahil sinabi mo iyon, hayaan mong tuparin ko ang iyong mga kahilingan. Sa sinabi nito, lumitaw sa mga mata ni Wade ang mapait na hangarin sa pagpatay. Kaway ng kamay, sumigaw siya, lahat, makinig kayo sa utos ko. Ibagsak kaagad ang karumaldumal na kontrabida na iyon na pumatay sa miyembro ng kanyang pamilya. Kung siya ay maglakas loob na lumaban, pumatay ng kusa. Oo, kaagad, ang 300 Tiger Guards ay tame time na umungal. Ang mga saber na may pattern ng tigre sa kanilang mga kamay ay sumasalamin din sa isang nakakatusok na kislap. Thud! Ang Griffin Army ay nakatayo sa isang pormasayon. Labis na tense ang kapaligiran. Sisingilan. Umungol si Wade, puno na ng killing intent ang mga mata niya. Dapat niyang patayin si Philip ngayon. Nanlalamig ang mga mata, sabay sigaw ni Philip, charge. Isang laban hanggang kamatayan. Hindi inaasahan ni Philip na magsisimula siyang makipag-away sa pamilya ng sanay sa unang araw ng kanyang pagbabalik. Sa kritikal na yugtong ito, umalangaw-ngaw ang isang galit na sigaw mula sa harapan ng gintong palasyo. Kung sino man ang maglakas loob na hawakan ang tagapagmana ng aking pangunahing pamilya ay magiging kaaway ko. Papatayin ang lahat ng kaaway. Isang figurang nakasuot ng puti ang biglang nanguna sa isang pangkat ng mahigit 100 gwardya at nagmamadaling tumakbo mula sa dulo ng gininto ang daan. Horace Clark. Sa mukha na puno ng kalmado at galit na panlalamig, bigla siyang pumasok kasama ang kanyang Leopard Cavalier. Ang mga gwardya na nakasuot ng silver armor na may silver helmet ay sumunod na malapit sa kanyang likuran. Ang alon ng pilak na ito ay sumasalamin sa isang malawak na nakabulag na pilak kulay abo sa ilalim ng paglubog ng araw at nagniningning sa ilalim ng kalangitan. Ang Leopard Cavalier. Ang pinakamakapangyarihang mga personal na gwardya sa ilalim ng utos ni Horace, 132 miyembro. Bawat isa sa kanila ay bumalik mula sa larangan ng digmaan at nakaranas ng pinakamalupit na labanan. Ang Leopard Cavalier ay hindi mas mababa sa Griffin Army. Ang grupong ito ng mga gwardya na biglang lumitaw ay nakasuot ng silver armor na naka-emboss na may ulo ng umuungal na leopardo sa kanilang mga dibdib. Lahat sila ay may 2 scimitars na nakasabit sa kanilang mga baywang, at ang mga hilt ay mga ulo ng leopard na nakabukas ang kanilang mga mata. Ang bawat isa ay may dalang pilak na pana sa kanilang likuran at isang bag na May 20th pilak na palaso na may mga balahibo sa buntot. Mayroon din silang mga pilak na bakal na baril na nakasabit sa kanilang mga dibdib. May ipinasok ding pulang balahibo sa tuktok ng kanilang mga pilak na helmet na parang mga bandila sa simoy ng hangin. Pambihirang nakakasilaw, ngunit pambihirang nakakagulat. Kabanata 2029. Ang unang 3 hanay ng Leopard Cavalier ay may hawak na mga kalasag na tumitimbang ng daan-daang pounds na nakatatak ng mga leopard head at snake prints. Kabog, kabog, kabog. Sa bawat hakbang nila, nakikita yumanig ang lupa. Umalangaw-ngaw sa pandinig ang tunog ng maayos at pare-parehong yabag na parang 1,000 tropa sa larangan ng digmaan. Pumalakpak. Ang mga kalasag sa mga kamay ng 3 hanay ng Leopard Cavalier ay bumagsak ng husto sa lupa. Nanginginig ang lupa sa maliit na parisukat sa harap ng gintong palasyo. Swoosh! Agad namang humiwalay ang 3 row ng shield-wielding na Leopard Cavalier at pinalibutan ang Tiger Guards na dinala ni Wade mula sa 3 direksyon. Sa likod ng bawat hilera ng Leopard Cavalier na may kalasag, mayroong ilang hanay ng higit pang mga miyembro ng Leopard Cavalier na nakatayo. Sa oras na ito, bows up, umungol si Horace at tumabi. Kaagad, ang Leopard Cavalier sa likod ng mga kalasag ay tinanggal ang pilak na busog mula sa kanilang mga likod ng maayos at pantay. Swoosh! Pagkatapos nito, naglabas sila ng pilak na palaso mula sa lalagyan, ang mga balahibo ay kulay pilak na kulay abo at nagniningning na may nakasisilaw na pilak na liwanag. Ang ulo ng palaso ay gawa sa bakal at inukita ng ulo ng isang leopardo. Gamit ang mga busog na iginuhit sa mga kamay ng Leopard Cavalier, ang nakasisilaw na pilak na arrowhead ay kumikinang sa nakakagat-labis na ginaw at ikinagulat ng lahat. Ang mga arrow na ito ay maaaring tumagos sa baluti, tumagos sa mga plato na bakal, at magdulot ng pagkawasak. Nagdilim ang mukha ni Wade sa sandaling ito habang iniskan niya ang 3 direksyon na pinangangalagaan ng Leopard Cavalier. Agad namang tumingin si Wade sa gilid at sinigawan si Horace Clark, ano ang ibig sabihin nito? Pinakilos mo ba ang iyong Leopard Cavalier para lang harapin ako?
Ito ay nagsisimula sa panloob na alitan. Kapag may nangyaring masama, baka masiraan ka ng ulo. Gayunpaman, lumabas si Horace mula sa likuran ng mga gwardya, hindi pinansin si Wade, at lumapit kay Philip. May ngiti sa mukha ng ama, sinabi niya, bumalik ka na. Binawi ni Philip ang kanyang dominanteng tindig, naging mapagpakumbaba, at yumuko habang binati, ikatlong uncle. Napangiti si Horace at walang humpay na sinabi kay Philip, huwag kang mag-alala. Hayaan mo akong bahala sa iba. Pagkasabi noon ay bumaling siya kay Wade, napalitan ng malamig at masungit na tingin ng makaamang ngiti sa kanyang mukha. Wade Clark, how dare you transfer the Tiger Guards to the territory of the main family and display them in front of the heir's residence? Ano ang sinusubukan mong gawin? Nagpaplano ka ba ng rebelyon? Isang malakas na dagandong ang pinakawala ni Horace na nagpayanig sa eardrum ng lahat. Medyo seryosong pahayag iyon. Gayunpaman, walang takot si Wade. Ngumuso siya at sinabing, Horace, huwag mo akong takutin ng mga walang basang akusasyon. Maaaring isa kang elder ng Law Enforcement Hall, pero ang pangatlong tiyuhin sa likod ko ay elder din ng Law Enforcement Hall. Magka-level kayong dalawa. Dahil sinabi mong nagre-rebeld ako, masasabi ko rin na balak mong mag-alsa. Si Wade ay isang matigas na baliw. Siguradong hindi siya atras dahil sa ilang salita mula kay Horace. At saka, inilipat niya ang Tiger Guards dito ngayon para lang ibagsak si Philip. Horace, huwag mong kalimutan na nandito pa rin ako. Hindi ako papayag na diktahan ka ng walang ingat. Anong rebelyon ang sinasabi mo? Huwag maglagay ng ganoong salita sa bibig ng pamilya ng sangay. Tumayo si Desmond sa mga sandaling ito, ang kanyang mukha ay malamig at ang kanyang mga mata ay mahigpit. Sumpain si Horace Clark. Sa mga tuntunin ng seniority, siya ay apo-nephew ni Desmond. Gayunpaman, dahil siya ay nakababatang kapatid ni Roger at dahil sa kanyang namumukod tanging talento, siya ay nakasali sa Law Enforcement Hall sa murang edad. Umupo siya sa posisyon ng nagtatanong 10 matatanda. Bukod dito, palaging sinasalungat ni Horace ang pamilya ng sangay, patagoman o lantaran. Pinahintulutan siya ni Desmond sa pinakamatagal na panahon. Ngayon din. Gusto ni Desmond na ibaba si Philip sa araw na ito, ngunit muling nakialam si Horace. Ipinakalat pa niya ang Leopard Cavalier sa ilalim ng kanyang utos. Maput. Kabanata 2030. Ngumuso si Horace at sinabing, Third Elder, mali na sabihin mo iyan. Mula nang dumating ang aking pamangkin sa isla mula sa labas ng mundo ngayon, ang iyong pamilya ng sangay ay nagpadala ng 4 na alon ng mga tao upang paulit-ulit na guluhin ang aking pamangkin. Gusto mo pang i-detain ang tagapagmana ng pangunahing pamilya. Kung ang aking nakatatandang kapatid na lalaki ay nahuhumaling sa bagay na ito, sa palagay mo ba ay maaari pa ring mamuhay ng tahimik sa isla ang pamilya ng iyong sangay? Hehe, Horace, ginagamit mo ba ang patriarch para banta tayo ngayon? Kung gayon, nagkakamali ka. Ang aming pamilya ng sangay ay may aming chieftain at mga pagsusuri. Kahit si Roger ay hindi madaling makialam sa mga gawain ng pamilya ng aming sangay. Sigaw ni Desmond, at ang malamig na intensyon sa kanyang mga mata ay lalong naging masigla. Kung hindi nila mapatalsik si Philip ngayon, hindi lang ito mawawala ng dignidad sa pamilya ng sangay kundi pati na rin ang pagkawala ng prestihiyo. Sa hinaharap, magiging mahirap para sa pamilya ng sangay na gumawa ng anuman. Ngumisi din si Wade at sinabing, Horace, mag-withdraw ka agad ang mga tauhan mo at huwag mo akong hadlangan na pabagsakin ang karumal-dumal na kontrabida na ito. Baka pamangkin mo siya, pero apo ko rin si Jerry. Ngayon, hihingi ako ng paliwanag sa ngalan ng pamilya ng sangay at ni Jerry. Katahimikan. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark. Kabanata 2031. Nakatayo lang si Horace sa harap ng lahat habang nasa likod ang mga kamay. Then, he smirked and said, Demand an explanation. Hehe, masasabi mo ito ng lantaran kapag halatang pinuprotektahan mo lang ang iyong sariling interes. Talagang hindi in vain na ang mga matandang fogey na tulad mo ay matagal nang nagpaplano nito. How dare you? Ano sabi mo mga lumang fogey? Horace, bilang isang elder ng Law Enforcement Hall, hindi mo malalaman ang krimen ng hindi paggalang sa iyong mga nakatatanda, hindi ba? Galit na umungol si Desmond, dilat ang kanyang mga mata at mabilis ang kanyang paghinga. Gayunpaman, walang pakialam na sinabi ni Horace, huwag mo akong takutin ng mga alituntunin ng Law Enforcement Hall. Ikaw ay isang matanda ngunit ako rin. Sa mga tuntunin ng pag-unawa sa mga alituntunin ng pamilya, tayo ay magkapantay.
Matandang lalaki, hindi kita pinarusahan ng lantaran sa bulwagan ng pagpapatupad ng batas, ngunit ngayon, binabalaan kita. Kung maglakas loob kang magsabi ng isa pang salita, tiyak na ipapahige kita sa kabaong. Nakakahiya ka talaga. Galit na sabi ni Desmond. Kanina, tinawag siyang matandang fogey ni Philip, at sinundan muli ni Horace. Ang mga taong ito mula sa pangunahing pamilyang Clark ay sobrang sobra. Kasuklam-suklam. Mapangahas lang. Kabanata 2032. Sa gilid, galit din na sinabi ni Wade, Horace, ano ang balak mong gawin? Ngumiti si Horace, humakbang pasulong, at sinabing, natututo ako sa pamilya ng Branch para protektahan ang aking interes. Snap! Habang sinasabi iyon, naglakad na si Horace papunta kay Wade at halos kalahating braso ang layo. Ang mga tile sa sahig sa ilalim ng kanyang mga paa ay nabasag nang matapakan niya ang mga iyon. Biglang nagningning ang katawan ni Horace na may nagngangalit na layuning pumatay. Tulad ng isang tibak, ang layuning ito ng pagpatay ay tumama sa lugar at umakyat sa langit. Sa sandaling ito, ang buong pagkatao ni Horace ay parang isang solidong puting espada, nakatayong roon, hindi malulutas ng lahat. Kahit saan ay tila nababalot ng aura ni Horace na nakasuot ng puti. Kumalabog ang puso ni Wade, kumaibot ang mga mata, at nagsalubong ang mga kilay. Tinanong niya, ikaw, nalampasan mo na ba ang bangin na iyon? Bahagyang ngumiti si Horace at sinabing, oo. Nang marinig ito, tumulo ang malamig na pawis sa mukha ni Wade. Damn it, talagang ginawa ni Horace ang hakbang na iyon. Kung ganoon, bakit naging maamo siya sa pamilya Clark nitong nakaraang taon? Ang sino mang gumawa ng hakbang na iyon ay hindi isang ordinaryong tao. 10 taon nang nagkukulitan si Wade ngunit hindi niya nagawang gawin ang hakbang na iyon, palaging nakahover sa gilid. Agad siyang nakaramdam ng kaunting pagkahilo. Kung si Horace ay nagsasalita ng totoo, kung gayon walang paraan na matatalo siya ni Wade. Ito ang kanilang puwang sa lakas at pagkakaiba ng mga kaharian. Kabanata 2033. Bakas ang takot sa mga mata ni Wade habang patuloy na sinusuri si Horace. Maya-maya, kinagat niya ang bala at sinabing, Horace, kahit nagawa mo na ang hakbang na iyon, ano? Ako si Wade Clark ng Branch family. Kumikilos ako ayon sa mga tuntunin ng pamilya at narito ako sa ngalan ng bulwagan ng pagpapatupad ng batas upang magsagawa ng pag-aresto. Kung maglakas loob kang pigilan ako, lalaban ka sa pamilya ng sangay at bulwagan ng pagpapatupad ng batas. Ang pamilya ng sangay. Ngumisi si Horace at sabay-sabay na sinabi, Wade Clark, sa palagay ko, walang dapat ikatakot ang pamilya ng Branch. Sa aking paningin, ang pamilya ng sangay ay isang dispensable na pag-iral. Ang dahilan kung bakit kinukonsinti ng aming pangunahing pamilya ang pagkakaroon ng pamilya ng sangay ay dahil hindi ka lumampas sa linya, kung pipilitin mong gawin ang mga bagay sa iyong paraan upang makamit ang hustisya o gumawa ng mga hakbang laban sa tagapagmana ng aking pangunahing pamilya, ikinalulungkot kong sabihin na ako ang unang haadlang sa iyong landas. Pagkasabi niya noon ay biglang bumagsak ang lamig. Ang buong maliit na parisukat ay nabalot ng napakalamig na lamig. Pinalamig nito ang laman at nanginginig ng kaluluwa. Ang lahat ng ito ay dahil sa aura na nagmula sa katawan ni Horace. Dahil sa malakas at hindi mapigil ang aura na ito, napatulala sina Wade at Desmond sa likuran niya. Ano ang sinabi ni Horace? Siya kaya ang unang taong haadlang sa pamilya ng sangay. Mayabang. Mapangahas. Horace, in terms of seniority, I'm your fifth uncle. Ano ang ibig mong sabihin sa pagtrato sa akin sa ganitong paraan? May respeto ka ba sa nakatatanda sa'yo? Galit na galit si Wade, at duguan ang kanyang mga mata. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na hampasin si Horace nang walang ingat. Pagkatapos ng lahat, ang mga piling mamamana ng Leopard Cavalier ay nakatayo sa likuran niya. Kung ito ay dumating sa isang labanan, ang kanyang mga tao ay patay sa ilalim ng mga palaso bago pa man sila magsisimula. Hindi dahil hindi sapat ang lakas ng Tiger Guard sa ilalim ng 13 Tiger Generals. Sa halip, sa loob ng 100 metrong ito, walang lakas sa pakikipaglaban na mas malakas kaysa sa mga mamamana. Bukod dito, mayroon din silang mga kalasag. Ang lakas ng labanan ng Tiger Guards ay hamina ng kalahati. Posible bang labanan ng mga mamamana gamit ang mga saber? Iyon ay nanliligaw kay kamatayan. Matabyunan sila ng mga palaso bago pa man nila mahawakan ang mga katawan ng mga kalaban. Gayunpaman, ngumiti si Horace at sinabing, Wade, wala talaga akong pakialam sa iyo, at ganoon din si Desmond sa likod mo. Kung ayaw mong pumayag, maaari mong hilingin sa iyong Tiger Guards na umatake ngayon.
Tingnan ko kung gaano katatag ang pamilya ng Branch. Provocation. Galit na galit si Wade, at mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao. Malamig ang kanyang mga mata habang sumisigaw, Horace Clark, pinipilit mo ba akong kumilos? E paano kung ako nga? Maglakas loob ka ba? Ang walang pakialam na mga salita ni Horace ay medyo nangingibabaw. Si Philip ay nakatayo sa isang tabi habang ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang pantalon, tinitigan ito ng masama. Kabanata 2034. Tio Horace. Kung ikukumpara kay Tio Tim, hindi siya mababa. Tanghali, minsang humawak ng espada si Uncle Horace at na-disable ang isang elder ng Law Enforcement Hall. Noong panahong iyon, nagrally at sumalakay ang mga elder ng pamilya ng Branch. Ang buong bulwagan ng pagpapatupad ng batas, mula sa loob palabas, ay napapaligiran ng mga gwardya mula sa pamilya ng sangay. Gayunpaman, isang himala ang nangyari. Kaya lang, walang takot na lumabas si Uncle Horace sa Law Enforcement Hall na nakasuot ng puting damit habang may hawak na mahabang espada na may dugo. Mula sa insidenteng iyon, kinuha ni Uncle Horace ang posisyon bilang isa sa mga matatanda ng Law Enforcement Hall. Nang maglaon, nabalitaan na ang isang salitang mensahe mula sa unang elder ang lumabas sa looban bago tumigil ang pamilya ng sangay. Pagkatapos ng oras na iyon, ang sabi ni Uncle Horace sa pamilya Clark ay sumikat sa bubong. Lumipas ang maraming taon. Si Uncle Horace ay hindi na nakagalaw mula noong insidenteng iyon at naging hindi kilala muli. Gayunpaman, alam ng lahat na siya ay isang leon na nagpapanggap na natutulog. Ngayon, binuksan ng leon na ito ang kanyang mga mata. Nang marinig ang mga salita ni Horace, hindi na nakatiis si Wade at umungol. Pinilit mo akong gawin ito. Tiger Guards, makinig sa aking utos. Iwanan ang iyong baluti at lumaban ng walang kamay. Ibuhos ang lahat ng sandata at lumaban ng walang kamay. Ito ay isang pagsusuri ng pamilya Clark. Kung hindi maiiwasan ang away sa pagitan ng dalawang partido ngunit nag-aalala sila na magdulot ng labis na kaguluhan, maaari nilang piliin na iwanan ang lahat ng sandata at lumaban ng walang kamay. Ito ang pinakamakatarungan at pinakamabisang paraan ng paghaharap. Ang mga tao sa magkabilang panig ay dapat mag-alis ng sandata sa lahat ng kagamitan at umasa lamang sa individual na lakas para lumaban. Nang marinig iyon, sinabi ni Horace na walang pakialam, Leopard Cavalier, i-disarm ang lahat ng sandata at baluti. Swish! Kaagad, lahat ng mga mamamana ng Leopard Cavalier ay nag-shoot ng mga pilak na arrow sa langit. Swish! 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 Sabay-sabay, ang mga siksik na guhit ng pilak na liwanag na may tunog ng mga kidlat ay pumailan lang sa kalangitan. Yung nakakalokang eksena, yung nakakarating na sipol. Baka isipin ng mga hindi nakakaalam na may paparating na granada. Nang mailabas na ang mga busog ng Leopard Cavalier Archer, wala nang babalikan ang mga arrow. Kaagad pagkatapos, tinanggal ang lahat ng mga gwardya ng Leopard Cavalier ang kanilang silver armor. Maayos at uniforme ang galaw na walang pag-aalinlangan. Kaagad, tinanggal ng magkabilang panig ang lahat ng sandata. Sa panunood ng eksenang ito, medyo natarante si Wade. Hindi ito ang kanyang intensyon. Gusto lang niyang gumamit ng deterrence para pilitin si Philip na sumuko. Pero, sinong mag-aakalang haantong si Horace sa kalagitnaan at magiging sobrang protective? Ito ay sadyang masyadong mapot. Magsimula na tayo, nakangiting sabi ni Horace. Napalunok ng kaba si Wade. Sa likod niya, mukhang nagpanik din si Desmond. Nanatili siyang nakatingin kay Wade at nagtanong sa mahinang boses. Kaya mo bang talunin si Horace? Ang Leopard Cavalier sa ilalim ng kanyang pamumuno ay hindi ordinaryong gwardya ngunit espesyal na sinanay ni Roger Clark. Gulong-gulo rin ang puso ni Wade habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, Tito Desmond, umabot na ang mga bagay-bagay, kaya lalaban lang tayo. Kung aaminin natin ang pagkatalo ngayon, magiging katatawanan ang pamilya ng sangay. Kung may mangyari, ako ang sisisihin. Tumango si Desmond at sinabing, okay. Kung ganoon, tayo ang magiging tagapagdala ng espada ng pamilya ng sangay ngayon. Hanggat kaya nating talunin ang Leopard Cavalier ni Horace at ang mayabang na batang Philip na iyon ngayon, tatanggapin ko ang kahihinatnan. Nagpalitan ng tingin ang dalawa pagkatapos magsalita. Pagkatapos, ibinoling ni Wade ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay umaagos sa lamig. Nakangiti niyang sabi kay Horace, Horace, kung ganoon, magkita tayo sa laban. Gusto kong makita kung ano ang napakahusay tungkol sa Leopard Cavalier sa ilalim ng iyong mga utos. Kabanata 2035. Ang kapaligiran ay nasa bingit ng breakout.
Ang Leopard Cavalier ni Horace at ang Tiger Guards ni Wade ay nakapasok na sa pormasayon ngayon. Hinihintay lang nila ang utos ng kanilang amo. Gayunpaman, sa sandaling ito, masayang naglakad si Philip at sinabi kay Horace, "Tito Horace, kalimutan mo na ito. Sasamahan ko sila sa pamilya ng sangay." Pagkasabi niya noon ay tumahimik ang lahat. Hindi makapaniwalang tumingin si Horace kay Philip at sinabing, "Philip, ano ang sinasabi mo? Gusto mong pumunta sa pamilya ng sanay kasama sila. Hindi mo magagawa iyon. Huwag kang mag-alala. Sa tabi ko, walang magiging problema dito. Walang maglalakas loob na gawin si Wade sa iyo. Kung gagawin niya, ako ang unang susando sa kanya. At hindi ko rin palalampasan ang pamilya ng sangay." Sa kabilang banda, labis ding nagulat sina Wade at Desmond. Nagpalitan sila ng tingin at nagtataka kung ano ang ginagawa ni Philip. Bakit bigla siyang pumayag sa kanila? Ano ang sinisikap niyang gawin sa pamamagitan ng paglalagay ng nakamamatay at nakamamatay na hitsura ngayon? Hindi ito maisip ni Wade, at ang kanyang isip ay tumatakbo sa pagmumuni-muni. Sa huli, maaari lamang niyang iugnay ito sa pagiging bata ni Philip, kaya hindi siya nang ahas na gumawa ng anuman sa pamilya ng sangay. Lalo na't si Wade ang namamahala sa mga bantay ng pamilya sangay. Kung may nangyaring away, ito ay magiging digmaan sa pagitan ng sangay at mga pangunahing pamilya. Ang isang batang tulad ni Philip ay hindi kayang pasanin ang gayong responsibilidad ng mag-isa. Kaya, sa pag-iisip tungkol dito, nanunuya si Wade. "Haha, Philip, iniisip ko pa rin kung gaano ka katatag at katapangan, pero lahat pala ay peking pagkukunwari lang. Ngayong alam mong hindi mo ako matatalo, aaminin mo na ba ang pagkakamali mo?" Naisip din ito ni Desmond at ibinahagi niya ang parehong mga saloobin kay Wade. Ngumisi siya, "Good for you, Philip. Hanggat masunurin kang bumalik sa Memorial Hall kasama ko ngayon, lumuhod at ipagtapat ang iyong kasalanan sa apo sa tuhod, at sumama sa akin sa bulwagan ng pagpapatupad ng batas upang tanggapin ang iyong parusa, hindi ko ituloy ang usapan ng iyong mga nakaraang pagkakamali." Nakaharap sa malaking larawan, mayroon pa ring pagpipilian si Desmond. Nadurog ang puso niyang gamitin ang buhay ng apo sa tuhod kapalit ng pagpaparusa kay Philip. Gayunpaman, ang mga bagay ay umunlad hanggang ngayon. Kaya lang niyang tanggapin. Pagdating ng tamang panahon, si Desmond ay lihim na magpapatakbo at makikipagsanib puwersa sa kanilang matatanda upang alisin ang pagkakakilanlan ni Philip bilang tagapagmana ng pangunahing pamilya. Marahil sa pamamagitan ng pagsamantala sa pagkakataon, maaari pa siyang makakuha ng ilang mga listahan mula sa pangunahing pamilya. Nang marinig iyon ni Horace ay nagdilim ang kanyang mukha. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at sumigaw, "Oldcoat, shut your mouth. Kinakausap ko ang pamangkin ko at hindi mo naman turn para manghimasok. How dare you, Horace Clark? Ako ang lolo mo, kung tutusin. How dare you speak to me so rudely?" Halos mamatay na si Desmond sa galit. Paulit-ulit siyang pinapagalitan ng iba ngayon. Nasample pa siya ng mahigit 100 beses ni Philip. Hanggang ngayon ay umiinit pa rin ang kanyang ulo at malabo ang kanyang pananalita. Hindi mapakali si Horace sa dalawa pa. Naguguluhan siyang tumingin kay Philip at nagtanong, "Philip, huwag kang matakot. Sa tabi ko, hindi sila maglalakas loob na gumawa ng anuman sa iyo. Hindi kami pupunta sa pamilya ng sangay maliban kung personal kaming imbitahan na maging bisita nila." Ngumiti si Philip at sinabi kay Horace, "Uncle Horace, I have my plans. Hindi mo kailangang makisali sa paggamit nito. Gusto ko lang makita kung ano ang gustong gawin ng mga lumang bagay na iyon sa pamilya ng sangay. Kung hindi, nakakainis kung sunod-sunod silang pumunta dito. Nakakainis." Nang marinig ni Wade at Desmond ang mga salita ni Philip, namula ang kanilang mga talukap at nanlamig ang kanilang mga mata. Tila pupunta si Philip sa pamilya ng sangay dahil sa naiinis lang siya sa kanila. "Matapang," sigaw ni Wade, "Philip, ang yabang mo. Pagdating mo sa Branch family, malalaman mo kung ano ang kahihinatnan mo." Humalaklak si Philip, humakbang pasulong habang nasa likod ang kanyang mga kamay, at sinabing, "Tara na." Natigilan sina Wade at Desmond. Ganyan ba talaga ang tingin ng batang ito? Kabanata 2036. Napakagaling, kung gayon. Lahat, balik tayo. Gusto kong makita kung gaano kayabang ang batang ito kapag nakarating na siya sa pamilya ng sangay. Galit na sigaw ni Wade at nilagay ang mga kamay sa likod niya. Ngumiti si kalmadong kay Philip, inilagay ang mga kamay sa bulsa ng pantalon, at pinona. Sa likod niya, ang Griffin Army ay bumuo ng isang parisukat at sumunod na malapit.
Nahuli sina Wade at Desmond sa lahat sa takot na makatakas si Philip sa kalagitnaan. Napatingin si Horace kay Philip na papalayo nang nakataas ang kilay sa pagmumuni-muni. Anong kalokohan ang sinusubukang gawin ng brat na ito? Magsisimula ba siya ng malaking kaguluhan sa pamilya ng sangay? Sa pag-iisip nito, bakas ang pag-aalala sa mukha ni Horace. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, isang mahinang ngiti ang lumitaw sa sulok ng kanyang bibig. Matapos ang 7 taon na hindi nakita ang brat na ito, naglakas loob siyang gumawa ng ganoong kalaking kaguluhan nang siya ay bumalik. Kung ganoon, sasamahan siya ni Horace kahit minsan. Mga lalaki, sabihin alam kay Third Madam sa lalong madaling panahon. Kayong iba, sumunod sa akin sa pamilya ng sangay. Kaway ng kamay ay sumunod din si Horace. Gayunpaman, hindi niya intensyon na gumawa ng hakbang ngunit napansin ang mga pagbabago bago siya gumawa ng desisyon. Bumalik sa tabi ni Philip. Sa sandaling ito, pinamunuan niya ang Griffin Army sa paglubog ng araw, naglalakad ng maluwag sa daan patungo sa pamilya ng sangay. Sa daan, ang tabing kalsada ay puno ng mga taong nanunood sa kaguluhan. Maraming supling ng pamilya Clark ang nakatayo sa tabing daan na nakasuot ng magarang damit na nakaturo kay Philip. Hoy, tingnan mo nga, hindi ba iyan ang pinakamatandang young master ng pangunahing pamilya, si Philip Clark? Oo, siya yun. Wow! Dinadala ba niya ang napakaraming tao sa pamilya ng sangay? Tingnan mo, ang mga taong sumusunod sa likuran niya ay sina Lolo Wade at Lolo Desmond. Ilang sandali pa, walang tigil ang pagsasalita ng lahat na may mga mukha na puno ng curiosity. Samahan na natin sila at tingnan natin. Napaka-excited nito. Mag-iingat ka sa masaktan. Hindi mo ba nakikita ang katawan ni Jerry sa stretcher? Ang pamilya ng sangay ay nagtatanong kay Young Master Philip. Hehe, Philip Clark. 7 taon na siyang wala sa Arcadia Island pero naglakas loob siyang manggulo pagbalik niya. Sa pagkakataong ito, bet kung aalisin ng pamilya ng sangay ang kanyang katayuan bilang tagapagmana. Sa gitna ng mga tao, maraming tao ang nanood, kabilang ang ilang mga lalaki na dating karibal ni Philip. Ang mga young masters at young misses na ito ay naturuan na ni Philip ng leksyon noon, kaya hindi na sila makapaghintay na magkagulo si Philip sa pagkakataong ito. Ang pinakamagandang resulta ay ang mapatalsik si Philip sa pamilya Clark. Kabilang sa mga taong ito ang isang payat at pinong lalaki na tahimik na nakatayo sa bintana ng isang vilya habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Wala siyang pakialam habang naglalakad si Philip papunta sa Memorial Hall ng pamilya ng sangay. Ang lalaking ito ay walang iba kundi ang pangalawang young master ng Branch family, si Lex Clark. Sa pamilya ng sangay, siya ay may malabong reputasyon na kakaunti lamang ang nabanggit. Upang maging patas, si Lex ay may potensyal na maging kabilang sa pinakamahusay, ngunit dahil hindi siya ipinanganak ng unang asawa at mas mababa ang ranggo kaysa kay Levi sa pamilya ng sangay, hindi siya pinahahalagahan. Sa sandaling ito, tinitigan niyang mabuti si Philip. Parang may naramdaman si Philip at tumingin sa gilid. Nakita niya ang lalaki sa balcony ng villa at kumunat ang noo niya bago tumalikod. Kabanata 2037. Panandaliang eye contact lang iyon. Walang gaanong impresyon si Philip kay Lex. Mabibilang sa isang kamay ng ilang beses niyang nakilala si Lex. Bukod pa rito, sinabi ni Lex na gumawa ng anumang maimpluwensyang pamilya sa pamilya ng sangay at ang kanyang reputasyon ay napakasoso. Sa sandaling ito, nakatayo sa likod ni Lex ang isang lalaking nakaitim na damit na may matipunong kalamnan. Katabi niya ang isang kaakit-akit na babae na nakasuot ng maikling purple na damit, isang pares ng itim na high heels, at naka-ponytail ang buhok. Second young master, hindi ka ba titingin? Sabi ng babae, malambing ang boses. Isang pinong lamig ang sumilay sa mga mata ni Lex habang nakangiti at sinabing, oo naman, bakit hindi? Nakakatuwa naman. Sayang kung makaligtaan ito. Sa sandaling sinabi niya iyon, ang matipunong lalaking nakasuot ng itim na kasuotan ay tumayo mula sa dingding na kanyang sinasandalan at sinabing, hayaan mo muna akong tingnan ang sitwasyon. Umiling si Lex at sinabing, no need. Walang gagawa ng hakbang laban sa akin sa oras na ito. Pumunta lang ng madali at may kumpiyansa. Pagkasabi nun ay tinitigan ni Lex si Philip na naglalakad papunta sa Memorial Hall ng Branch family. Mahina siyang bumulong sa ilalim ng kanyang hininga, Philip Clark, inaabangan ko ang pagsisimula mo ng bagyo sa pamilya ng sangay. Para sa akin, ito ay isang kaloob na pagkakataon. Kasunod nito, tumalikod si Lex nang umalis siya sa villa na ito at tumungo sa Memorial Hall ng Branch family. Bumalik sa Memorial Hall ng pamilya ng sangay.
Sa loob ng bulwagan, ilang elder ng pamilya ng Sangay ang dumating. Nakaupo na sa paghihintay sina Salem Clark at Hansel Clark. Sa tabi nila at sa magkabilang gilid ng bulwagan, nakaupo at naghihintay din sa kanilang ulo at mga namamahala. Maraming young masters at young ladies ng Branch family ang nakipaglaban sa mga tao para makapasok. Matapos yumuko at batiin ang ilang matatanda, masunurin silang tumabi at tahimik na naghintay sa nalalapit na magandang palabas. Bahagyang nanlamig ang mga mata ni Hansel habang nakaupo sa upuan. Ang kanyang mukha ay tila natatakpan ng hamog na nagyelo, at ang kanyang pag-uugali ay nagpaparamdam sa iba na inapi. Sa gilid, si Salem ay patuloy na kumakain ng mga buto at mani. Hiniling pa niya sa mga katulong na ipamahagi ang mga pinggan ng prutas sa mga young masters at young ladies ng Branch family. Ito ay ginawa sa kanya na tila napaka-approachable. Salem, malapit nang dumating si Philip, kaya dapat tumigil ka na sa pagkain. Hindi ito mag-iiwan ng magandang epekto. Nakasimangot na sinulyapan ni Hansel si Salem at mahinang nagpaalala. Tumawa si Salem at sinabing, sige, hindi na ako kakain. Sa sinabi nito, hiniling niya sa mga katulong na linisin ang mesa bago siya pumalakpak ng kanyang mga kamay at umupo ng tuwid. Nga pala, kamusta na si Morrow? May magagawa ba si Dr. Garfield Gates? Biglang tanong ni Hansel. Umiling si Salem at sinabing, ang problema ni Morrow ay isang matandang karamdaman. Sinabi ni Dr. Gates na malapit na ang oras. Nang marinig iyon, sumimangot si Hansel at ikinuyom ang kanyang mga kamao nang may hinanakit. Malungkot niyang sabi, lahat ng ito ay dahil kay Philip. Kung hindi niya iginagalang ang pamilya ng Sangay, hindi sana magagalit si Morrow at manunumbalek. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kung luluhod si Philip at aminin ang kanyang mga kasalanan sa pamilya ng Sangay. Tumango si Salem nang walang sinasabi. Biglang tumakbo ang isang katulong mula sa pintuan, lumuhod sa sahig, at nagsabi, mga matandang guro, dumating na sila. Mabuti. Ubo na sagot ni Hansel, at agad na tumahimik ang maingay na Memorial Hall. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa pasukan ng Memorial Hall sa sandaling ito. Tamang-tama, isang maaliwalas na figure ay na nasa bulsa ng pantalon ang lumitaw sa paningin ng karamihan. He looked so nonchalant when he walked right in na parang namimili. Sa likod niya ay ang Griffin Army. Napabuntong hininga ang lahat. Kabanata 2038. Ang ilang mga young masters at young ladies na naruroon ay hindi nakita ng malapitan sa Griffin Army kanina dahil malayo sila. Sa maringal na tanawin ng Griffin Army ngayon, hindi nila maiwasang manginig. Ang lakas ng aura. Nandito ba ang young master ng pangunahing pamilya para aminin ang kanyang mga pagkakamali o makipag-away? Kabog, kabog. Habang tumatakbo ang kanilang mga imahinasyon, nakapasok na si Philip sa Memorial Hall. Siya ay nakatayo sa paningin ng lahat ng walang takot. Nagalit agad si Hansel at pinatong ang palad sa upuan. Sumigaw siya, Philip, how dare you? Bakit hindi ka lumuhad nang makita ang iyong mga lolo? Ngumiti ng matamlay si Philip at nagtaas ng kilay. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak habang sinasabi niya, hindi ka karapat-dapat para sa akin na lumuhad sa iyo. Smack! Galit na galit si Hansel at agad na tumayo na puno ng galit ang mukha. Itinuro niya si Philip at umungol, mapangahas. Ito ang Memorial Hall ng pamilya ng Sangay. Kami ang iyong mga lolo. Ang layunin ng pagbubukas ng bulwagan ngayon ay para mahatulan ka. Ayon sa mga alituntunin ng ating pamilya, ang mga darating sa Memorial Hall ay kailangang lumuhad at magbigay ng galang. Nais mo bang hamanin ang mga alituntunin ng pamilya na naipasa sa daan-daang taon? O wala bang dapat gunitain sa iyong opinyon? Ang mga salita ni Hansel ay medyo malupit habang ipinapadala si Philip ng hindi paggalang sa kanyang mga ninuno. Kung ang balitang ito ay kumalat, ito ay magiging napakalaki. Kahit na naruroon si Roger Clark, mahirap itong hawakan. Pagkatapos ng lahat, ang hindi paggalang sa mga ninuno ng pamilya Clark ay isang malaking krimen. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Philip. Matagal na siyang handa na tumawid sa malalim na tubig na ito. Mayroon din siyang backup na mga plano at agenda. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang matandang master ng Branch family ay sabik na akusahan siya ng hindi paggalang sa kanyang mga ninuno pagdating niya. Ito ay medyo mas mabilis at mas malupit kaysa sa inaasahan niya. Tila na sa mga mata ng matandang mga amo ng pamilya Sangay, si Philip ay isang tinak na dapat alisin. Nakangiting sinulyapan ni Philip ang mataas na memorial platform na puno ng mga plaque sa likod ni Hansel. Ang bawat plaque ng alaala ay nangyayari sa isang ninuno ng pamilyang Clark ng Sangay.
Ang tanawin ay medyo marilag at kahanga-hanga. Kung ordinaryong tao, baka lumuhad talaga sila sa ganoong pressure. Gayunpaman, tumawa lang si Philip at sinabing matuwid, lumuhad lang ako sa mga ninuno ng aking pangunahing pamilya. Ang mga duwag na ninunong iyon ng pamilya ng Branch ay hindi karapat-dapat para sa akin na lumuhad sa kanila. Dumagundong. Sa sandaling binigkas ang pangungusap na ito, ang lahat ng matatanda at mga taong namamahala sa Memorial Hall ng pamilya Sangay ay napuno ng galit. Galit silang tumayo. Itinuro nila si Philip at sinumpa, paano mo nababahala ang mga ninuno ng pamilya ng Branch. Mapangahas. Mapangahas lang. Ibaba mo siya agad. Yaong mga nagwawalang bahala sa mga alituntunin ng pamilya at mga plate ng alaala ay dapat itapon sa piitan, hindi na muling makikita ang liwanag ng araw. Ito ay isang kahihiyan sa aming Branch family at kawalang galang sa aming mga ninuno. Dalawang matanda, hinihiling ko na agad na patayin ang bibig na batang ito. Agad na umalangaw-ngaw ang napakatinding sumpa sa buong Memorial Hall ng pamilya ng Sangay. Sa sandaling ito, ang mukha ni Hansel ay puno ng panginginig, at ang mga sulok ng kanyang mga mata ay kumikislap na may layunin ng pagpatay. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinabing, tumahimik kayong lahat. Ito ang Memorial Hall at bawal ang ingay. Unti-unting humupa ang ingay, ngunit ang lahat ay nakatingin pa rin kay Philip ng may galit. Sa sandaling ito din na pumasok sina Wade at Desmond. Narinig na nila ang mga walang galang na salita ni Philip sa pintuan. Kaagad, galit na sumigaw si Wade, Philip, paano ka naging napakawalandiye sa Memorial Hall? Mga lalaki, baliin ang kanyang mga paa at paluhod sa kanya upang ipagtapat ang kanyang mga kasalanan sa ating mga ninuno. Kabanata 2039. Sa utos ni Wade, agad na sumugod ang 4 na gwardya na may mga baton sa pagpapatupad ng batas mula sa pangunahing pasukan ng Memorial Hall. Ang mga bato ng pagpapatupad ng batas sa kanilang mga kamay ay gawa sa redwood. Sila ay kasing kapal ng braso at nakaukit sa mga alituntunin ng pamilya Clark. Clatter. Itinutok ng 4 na gwardya ang mga butute ng tagapagpatupad ng batas sa mga tiles sa sahig. Ang mga young masters at young ladies na nanunood ng excitement ay namutla sa takot. Ipapatupad na sana nila ang mga alituntunin ng pamilya sa harap ng mga memorial plaque ng pamilya ng Sangay. Kung nataman si Philip ng mga kahoy na batute, hindi man siya mamatay, tiyak na mapupunit ang isang patong ng kanyang balat. Sa pulutong, ang mga elder at mga taong namamahala sa pamilya ng Sangay ay nakaupo sa mga upuan na puno ng galit ang mga mukha, gayon din ang malamig na pangungutya at panunuya. Isang matandang lalaki na may goatee ang humaplo sa kanyang balbas at nginisyan. Ha! Ang isang anak ng pangunahing pamilya ay nangangahas na maging napakayabang at suwail sa Memorial Hall ng pamilya ng Sangay. Master Wade, sa palagay ko ang pagbali ng kanyang mga binti ay napakadali ng parusa para sa kanya. Nang marinig iyon ni Wade, tumingin siya sa gilid at nagising tanong, ano ang nasa isip mo, kung gayon? Dagdag pa ng matandang may goatee na may nakakatakot na ngiti, sa tingin ko, hayaan muna natin itong batang ito na yumuko at humingi ng tawad sa ating mga ninuno bukod pa sa pagkabali ng kanyang magkabilang binti. Pagkatapos, ibibitin natin siya sa plaza ng pamilya ng Sangay para makita ang lahat ng anak ng pamilya Clark kung ano ang mangyayari kung lalabag sila sa mga alituntunin ng pamilya at hindi igalang ang ating mga ninuno. Oo, tama si Ted. Ang gayong walang galang na bata ay nararapat na magdusa. Tunay na napakadali para sa kanya na baliin ang kanyang 2 paa. Sa tabi niya, pumayag naman ang isa pang matangkad, payat, at lantang matanda. Master Wade, sa tingin ko may punto si Ted. Paano kung siya ang young master ng pangunahing pamilya? Kapag siya ay nasa Memorial Hall ng pamilya ng Sangay, kailangan niyang sundin ang aming mga patakaran. Tama. Nandito man ngayon si Roger, kailangan pa rin niyang lumuhad at magbigay galang. Sa isang iglap, ang lahat ng mga pinuno at mga taong namamahala sa pamilya ng Sangay ay sumunod sa pagkakasundo. Sa gilid, ang mga young masters at young ladies ng Branch family na nanunood ng excitement ay puno ng malamig na ngiti sa sandaling ito. Hehe, tingnan mo? Yan ang panganay na young master ng main family. Siya rin ang tagapagmana, ngunit pagdating sa pamilya ng aming Sangay, kailangan niyang kumilos na parang duwag na pagong. Pero syempre, baka hindi mo alam ito, ngunit siya ay dating masyadong mayabang sa Arcadia Island. Binugbog niya ang marami sa aming mga miyembro ng pamilya ng Branch. Ang ganyang lalaki ay karapat-dapat na ma-disable. Kaya lang kasi may mabuting ama siya. Kung sino pa yan, matagal na silang patay.
Ang grupong ito ng mga young masters at young ladies ay tumawa ng mapanukso sa sandaling ito. Halos hindi na sila makapaghintay na agad na kumilos si Lolo Wade. Nang marinig iyon, tumango si Wade na may pagpapahayag ng pagsang-ayon. Pagkatapos, lumingon siya sa walang pakialam na si Philip at nagtanong, "Philip, paano? Inaamin mo ba ang iyong mga pagkakamali? Kung hindi mo gagawin, kailangan kong ipatupad ang mga alituntunin ng pamilya ng sangay." Sa sandaling ito, humakbang si Desmond. Ginamon na siya ng mga katulong kaya medyo bumuti na ang sugat sa mukha niya. Naglakad siya palabas gamit ang kanyang tungkod, ang kanyang malamig na mga mata ay nakilala kay Philip. Sabi niya, bago ipatupad sa kanya ang batas ng pamilya, gusto kong lumuhad ang batang ito sa harap ng bangkay ng apo sa tuhod ko at ipagtapat ang kanyang mga kasalanan. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, 4 na bata ang nagdala ng stretcher papunta sa Memorial Hall ng pamilya ng sangay. Nakahiga dito si Jerry Clark, nakapikit ang mga mata. Matagal na niyang hinugot ang kanyang huling hininga. Nang makita ang eksenang ito, nagalit ang lahat ng miyembro ng pamilya ng branch at agad na itinuro si Philip habang nagmumura, "Boy, you're simply too brutal." Lumuhod, sabay luhod. Tama na yan. Lumuhad at umamin ng kasalanan. Dapat siyang tumanggap ng pinakamabigat na parusa. Ilang sandali pa, nagrally ang lahat. Sa mata ng lahat, si Philip ay isang kontrabida na walang ginawa kundi kasamaan. Ninitian ni Wade si Philip na nalulunod sa puyo ng galit na sumpa. Gayunpaman, sa gitna ng gulat na titig ng lahat, ngumuso si Philip at malamig na tumingin sa matandang may goatee na nagsalita kanina. Nakangiting tanong ni Philip, "Ano ang pangalan mo?" Kabanata 2040. Nang makitang mayabang pa rin si Philip sa ganoong sitwasyon, nagalit ang matandang may goatee. Nanlaki ang mata niya habang hinahampas ang mesa. Pagtayo, galit niyang itinuro si Philip at sumigaw, "How dare you speak to me in this way?" "Well, dahil gusto mong malaman, wala akong nakikitang masama sa pagsasabi sa iyo. Ang pangalan ko ay Ted Clark." Ted Clark. Kumunat ang noo ni Philip at bumulong habang nagtaas siya ng kilay. Nang may mapanuksong ngiti, sinabi niya, paumanhin, "Hindi ako pamilyar sa pangalang ito." "Anong ibig mong sabihin?" Napakunot noo si Ted. Ano ang ibig sabihin ng batang ito? Masyado bang malabo ang kanyang reputasyon? Humalaklak si Philip at sinabing, "Isa lang ang ibig sabihin nito. Para sa isang hindi kilalang matandang tulad mo, sa tingin ko ikaw ay walang iba kundi isang walang kwentang kalokohan na walang kontribusyon sa pamilya Clark. Ang isang lumang bagay na tulad mo ay dapat magpahinga sa kapayapaan kanina." Agad na tumahimik ang buong Memorial Hall. Lahat ay tumingin kay Philip na hindi makapaniwala. Napakabastos ng lalaking ito. Ito ang Memorial Hall ng pamilya ng sangay na puno ng mga kilalang matandang master at elder. Talagang sinabi niya na hindi niya narinig ang tungkol kay Ted Clark. Isa pa, ang terminong pahinga sa kapayapaan, ay isang provokasyon lamang. Ikaw, kabastusan. Nakakainis lang. Galit na galit si Ted. Itinuro niya si Philip at sinabi kay Wade, "Master Wade, tingnan mo lang kung gaano kadomin ang brat na ito. Iminumungkahi ko na agad nating baliin ang kanyang mga paa at kaladkarin siya sa parisukat para bitayin siya." Gayunpaman, bago niya natapos ang kanyang mga salita. Smack! Isang malakas na sampal ang narinig sa bulwagan. Sa isang iglap, nanlaki ang mata ng lahat. Baka sa mga mukha nila ang pagtataka habang nakatitig kay Philip na nag-struck out. Sinampal niya talaga si Ted. Overhearing. Lubos niyang binaliwala ang mga nakatatanda sa pamilya ng sangay na naruroon. Hindi rin niya pinansin ang Memorial Hall. Sigaw agad ni Ted. Nang sa wakas ay nakapag-react na siya, bloodshot na ang mga mata niya habang nakatitig kay Philip na parang asong naghi-hysterical. Habang nakaturo sa kanya gamit ang nanginginig na mga daliri, umungol siya. "Ikaw, how dare you hit me? Ako si Ted Clark. Ako ay..." Smack! Nang mag-react na lang ang lahat, inabot ni Philip at sinampal si Ted ng marahas sa kabilang bahagi ng kanyang mukha. Bago pa man mawala ang gulat sa mukha ng lahat ay nagulat na naman sila. Nabasag ang kanilang pananaw sa mundo dahil sa epekto. Napakayabang ba talaga ng young master ng pangunahing pamilya? Umirap din si Wade at umungol. Mapangahas. Mayabang lang. Kayong apat, agad na baliin ang kanyang mga paa at ipaluhod sa harap natin. Oo. Sa isang iglap, lumapit kay Philip ang 4 na nasasakupan na armado ng mga bato ng pagpapatupad ng batas. Gayunpaman, maluwag na sinabi ni Philip sa oras na ito, "Wade, natatakot akong magulo ang lahat ng ulo mo kapag lumuhad ako.
Kabanata 2041. Haha. Tumawa si Wade at sinabing, Philip boy, masyado kang mataas ang tingin mo sa sarili mo. Ito ang pamilya ng sangay, hindi ang iyong pangunahing pamilya. Dito, ang pamilya ng sangay ang namumuno sa kalangitan. Lumuhad ka kaagad. Ngumuso si Philip at sa halip ay nagtanong, talaga? Sige, luluhod ako. Pagkasabi pa lang ni Philip ay natigilan si Wade. Lumuhad ba siya ng ganun lang? Bahagyang nagulat din ang mga elder at mga taong namamahala sa pamilya ng sangay. Gayunpaman, agad silang nabalot ng galit. Lumuhod ka. Tama, sabay luhod. Hehe, baka huli na ang lahat para lumuhad siya ngayon. Oo, masyado siyang bastos. Walang kwenta kahit lumuhad siya ngayon. Dapat siyang parusahan ng mabigat. Kung hindi, iisipin ng iba na ang pamilya ng sangay ay isang pushover. Ilang sandali pa ay muling nag-alab ang galit ng lahat. Sa kanila, si Ted Clark ang pinakagalit na galit. Sa kanyang edad, 2 beses talaga siyang sinampal ng isang junior sa harap ng lahat ng matatanda at mga taong namamahala sa pamilya ng sangay. Maput, intolerance lang. Hindi na siya makapaghintay na sumugod, kunin ang mga bato ng tagapagpatupad ng batas, at tungkod hanggang mamatay si Philip. Gayunpaman, nang maisip niya ang brutal na pag-atake ni Philip sa kanya ngayon, nakaramdam siya ng panghihina sa tuhod. Kaya, maaari lamang niyang isumpa si Philip kasama ang iba pa. Tiningnan ni Philip ang mga pangit na mukha nitong grupo ng mga tao. Bumaba ang kanyang mga mata kay Wade habang mahina niyang sinabi, huwag kang magsisi. Napamura si Wade at sinabing, ano ang dapat pagsisihan? Hindi ako magpapahinga hanggat hindi kita binababa ngayon. Tumango si Philip at yumuko ang kanyang mga tuhod, handang lumuhad. Clatter. Biglang umalangaw-ngaw ang malutong na tunog ng isang bagay na nahulog sa lupa sa buong Memorial Hall ng pamilya Sangay. Lahat ay nanunood habang ang isang jade tumbling ay nahulog sa sahig. Sa singsing ay may nakaukit na salitang sovereign. Sa sandaling makita nila ang singsing na ito, ang lahat ng elder at mga taong namamahala sa pamilya ng sangay ay tumigil sa pag-uusap. Lahat ng galit na sumpa ay natigil sa kanilang mga lalamunan. Nakatitig sila sa pagkanta sa sahig na nanlalaki ang mga mata. Sina Wade, Desmond, pati sina Hansel at Salem sa likod nila, ay sumugod sa unang pagkakataon upang tingnan ang pagkanta sa sahig. Agad namang napabuntong hininga ang apat, puno ng takot ang mga mukha. Ang mga ekspresyon sa kanilang mukha ay nagbago rin mula sa galit tungo sa kakilakilabot, pagkatapos ay hindi makapaniwala at sa wakas ay panic. Ito ba ang sovereignty seal? Bakit may sovereignty seal ang batang ito? Hindi mo ari ng lahat. Nagkatinginan silang lahat ng walang lakas ng loob na magsalita o huminga ng malakas. Ang nakapalibot na mga young masters at young ladies ng Branch family ay hindi masyadong kilala ang sovereignty seal at tumingin sila sa singsing sa sahig ng may pag-usisa. Ano ang nangyayari? Bakit tumigil ang lahat sa pagsasalita nang makita nila ang singsing na ito? Sa sandaling ito, mahinang ngumisi si Philip na malapit ng lumuhad. Yumuko siya para kunin ang singsing na para bang hindi niya sinasadyang nahulog ito at sinabing, oops, sorry. Hindi sinasadyang nahulog ito. Hindi ko naman kayo tinatakot diba? Philip chuckled at sinabi, ang ngiti sa kanyang mukha inosente at hindi nakakapinsala. Parang aksidente talaga. Damn it, masusuka na si Wade ng dugo. Naging pabaya ba talaga siya? Matagal niyang tinitigan ang sovereignty seal sa kamay ni Philip na nanlalaki ang mga mata habang sinasabing, paano mo nakuha ang singsing na ito? Huminto si Philip, itinaas ang singsing sa kamay, kusa itong iwinagayway kay Wade. Sabi niya, oh, ito ang ibig mong sabihin. Binigyan ako ni Uncle Tim. Sa sinabi nito, nagbago si Philip ng tono at nginisyan. So, kailangan ko pa bang lumuhad? Lumuhad. Natarante at naguguluhan si Wade nang lumingon siya kay Desmond. Sa sandaling ito, pulang-pula ang mukha ni Desmond. Kabanata 2042. Damn it, sa wakas ay nagkaroon sila ng pagkakataong dalhin ang batang ito sa Memorial Hall ng pamilya ng sangay at papatungan na sana siya ng mga kamay nang biglang lumitaw ang sovereignty seal at nagambala ang kanilang mga plano. Ang impyerno sa pagluhod. Bahagyang umiling si Desmond at tumingin kay Hansel at Salem na mukhang wala ring magawa. Then, biglang bumulong si Desmond kay Wade, Wade, tingnan mo kung peke ang singsing. Nang marinig iyon, naintindihan ni Wade. Sinabi niya kay Philip, anak, ipakita mo sa akin ang singsing. Alam ni Philip na gagawin nila ito. Casual niyang ibinato ang singsing kay Wade at walang pakialam na sinabi, tingnan mo itong mabuti at ibalik sa akin.
Pagkatapos nun, naglakad siya papunta sa isang upuan sa gilid at swaggering na umupo. Sa pagtingin sa eksenang ito, lahat ay galit na galit ngunit walang nang ahas na magsalita. Lahat sila ay lumapit kay Wade at tumingin sa sovereignty seal sa kanyang kamay. Tiningnan din ito ng mabuti ni Wade, pabalik-balik. Sa wakas ay tumingin siya sa lahat ng walang magawa habang siya ay tumango at bumuulong. Ito ay tunay. Sa sandaling ito, isang patong ng malamig na pawis ang lumitaw sa mga noo ng matatanda ng pamilya ng sangay. Lahat ay nakaramdam ng lamig sa likuran nila. Parang tinutumbok ng taong hindi nila madaling guguluhin. Nakakatakot ang pakiramdam na iyon. Sa isang iglap, lumitaw ang mga figure ng taong iyon sa kanilang mga ulo. Tim Clark, ang pangalawang matandang master ng pangunahing pamilya at ang nakababatang kapatid ni Roger Clark. Talagang ibinigay niya kay Philip ang sovereignty seal na ito. Hindi ba't ito ay katulad ng pagbibigay ng hukbo ng general sa prinsipe ng korona noong panahon ng medieval? Kapareho ito ng prinsipeng korona na nangangasiwa sa kaharian. Paano nilalaruin ang larong ito ngayon? Ipadala ang lahat ng mga piling gwardya ng pamilya ng sangay upang labanan ang kanilang kamatayan kasama ang mga gwardya ng pangunahing pamilya. Iyon ay nanliligaw kay kamatayan. Natarante si Wade, puno ng galit ang mga mata. Nilinggan niya si Philip na naka-cross legs na nakaupo. Siya ay walang pakialam. Nang makitang nakatingin sa kanya si Wade sa sandaling ito, ngumiti si Philip at sinabing, "Tapos ka na bang tumingin? Pagkatapos ay ibalik mo sa akin." Walang magawang sumimangot si Wade, ngunit ibinalik pa rin niya ang singsing kay Philip. Kinuha ito ni Philip at casual na hinawakan sa kamay. Pagkatapos noon, tumayo siya, tinitigan si Wade, at nakangiting nagtanong, "Kailangan mo pa ba akong lumuhod?" Nag-aapoy sa galit ang dibdib ni Wade ngunit hindi niya ito mailabas sa sandaling ito matapos magpigil ng mahabang panahon, sinabi niya, "Hindi, maaari kang umalis." Nagsisi siya ngayon. Philip snorted at swept kanyang tingin sa ibabaw ng hall impassively. Saan man siya tumingin, ang mga elder at mga taong namamahala sa pamilya ng sangay ay nakatingin sa gilid o nakababa sa kanilang mga ulo. Walang nang-ahas na tumingin ng diretso sa kanya. Ang sovereignty seal na ito ay katumbas ng presensya ni Tim, at kinakatawan din nito si Roger. Ang pagkakita sa singsing ay parang nakita ang hari. Maglalakas loob ba ang mga tao sa pamilya ng sangay na hindi igalang si Roger? Kung hiling nila kay Philip na lumuhod ngayon, ito ay katumbas ng paghiling kay Roger na lumuhod. Ang kalalabasan ay magiging ganap na miserable. Umiwas ng tingin si Philip at tumalikod. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa likod at sumipol habang papalabas siya sa Memorial Hall ng Branch family sa marangal na paraan. Sa pangunguna ni Wade, ang lahat ng matatanda ng pamilya ng sangay ay puno ng pag-aatubili. It was really hateful to let this brat live like this. Si Philip ay dahan-daang lumabas ng Memorial Hall, ikinaway ang kanyang kamay, at sinabing, "Bibisita ulit ako sa susunod." Pagkasabi noon ay aalis na siya kasama ang Griffin Army. Gayunpaman, biglang, isang malalim na boses na may kamahalan ng isang dragon ang narinig sa pasukan ng Memorial Hall ng pamilya ng sangay. Sino ang nagpahintulot sa iyo na umalis? Kabanata 2043. Ang kahangahangang boses na iyon ay umalangaw-ngaw sa buong Memorial Hall ng pamilya ng sangay. Itinuon ng lahat ang kanilang mga mata sa direksyon ng main entrance. Isang matangkad at kahangahangang figure na puno ng kamahalan ang lumitaw sa pangunahing pasukan kasama ang papalubog na araw sa likuran niya. Ang taong ito ay may determinado at mukhang seryosong angular na mukha, namumungay ng mga mata, makapal na kilay, matigas na mata, mataas na ilong, at makapal na labi, pati na rin ang isang hindi magagapi na aura ng isang galit na lobo. Ang kanyang mga kilay, malamig na parang inukit mula sa isang talam, ay malalim na nakaukit sa kanyang mukha. Nang makita ang lahat ng mga figurang ito, tumigil sila sa pag-iingay at ibinaba ang kanilang marangal na ulo. Maging ang mataas at makapangyarihang si Wade at ang iba ay tahimik na nakatayo sa gilid. Bahagya silang yumuko nang makita ang figurang ito. Kasabay nito, baka sa kanilang mga mukha ang pananabik at kaginhawaan at sa wakas ay nagpakawala sila ng mahabang hininga. Ang bagay na ito ay maaaring ituring na nalutas sa kanilang kasiyahan. Ito ay magiging katapusan ng Philip ngayon. Nang marinig ni Philip ang mga salita sa sandaling ito, itinaas din niya ang kanyang kilay at tinitigan ang maririnig na nakatayo na naglalakad sa harap ng pintuan. Christian Clark. Siya ang kasalukuyang pinuno ng pamilya ng sangay na may mataas at makapangyarihang posisyon. Siya ang pinuno ng buong pamilya at isang ganap na tungkulin.
Sa pamilyang Clark, pangalawa lamang ang kanyang posisyon sa kanyang ama, si Roger Clark. May komento na ang dalawang Clark Dragon ay tinutukoy sina Roger at Christian. Ang taong ito ay hindi talaga maihahambing sa mga katamtamang taong naruroon. Upang makontrol ang ganoong kalaking pamilyang si Clark sa kanyang mga kamay, tiyak na mayroon siyang pambihirang talento at tapang. Kumunat ang noo ni Philip. Hindi niya kayang babalik si Christian sa mga oras na ito. Pumasok na si Christian sa looban ng Memorial Hall ng pamilya ng sangay na may 4 na personal na gwardiya sa likod niya. Sila ang mga piling bantay ng pamilya ng sangay. 4 na Dragon Guard. Bagamat hindi kasing lakas ni Fulton Hash, kung sabay silang atakihin ng 4 si Fulton, magiging mahirap para kay Fulton na hawakan sila. Ang background ng pamilya ng Branch ay hindi kasing simple ng iniisip ng isa. Sa sandaling ito, nakatayo si Christian sa loob habang nakatalikod ang kanyang mga kamay, ang malalim at maitim niyang mga mata ay nakatitig kay Philip, na nasa tapat niya. Sa pagitan nila, ang layo na 3 metro ay tila pinaghihiwalay ng isang kalawakan. Nagkaroon ng kaguluhan at pag-iilaw sa gitna, na nagdulot ng mga nakakasilaw na spark na pumutok. Aura. Ang Memorial Hall ng buong Branch family ay nababalot na ngayon ng hindi magagapi na aura ni Christian. Walang magawa ang lahat kundi lumuhad at sumamba. Ito ang prestihiyo ni Christian. Bumalik ka na ba? Biglang sabi ni Christian na walang kibo. Tumango si Philip na nakakunot noo at medyo magalang na sinabi, "Ika-4 na tiyo." Hindi niya mapigilan. Sa mga tuntunin ng seniority, si Christian ang ika-4 na tiyuhin ni Philip at din ang patriarch ng pamilya ng sangay. Kailangan niya itong batiin ng ganoon. Kasabay nito, ang Griffin Army na nasa likod niya ay pumasok sa combat mode. Ang malamig nilang mga mata ay nakita sa punong pamilya ng sangay at sa 4 na elite na gwardya sa likuran niya. Malamig na tugon ni Christian at sinabing, "Naaalala mo pa ako sa iyong pang-4 na tiyuhin." Ang mga salitang iyon ay may dalang isang dumadagandong na pagsaway. Sa gilid, tuwang-tuwa sina Wade, Desmond, at iba pa nang marinig nila ang sinabi ni Christian. Si Desmond ang unang sumugod at nagreklamo kay Christian, "Chieftain, bumalik ka sa tamang oras. Tingnan mo na lang itong mayabang na batang lalaki ng pangunahing pamilya, nagdudulot ng gulo sa unang araw na bumalik siya." Bago pa man siya pumasok sa Memorial Hall, sinira na niya ang pamilya ng sangay. "Tingnan mo ang apo ko," binugbog siya ni Philip hanggang sa mamatay. Habang nagsasalita si Desmond ay dinala ng 4 na gwardya ang bangkay ni Jerry kay Christian. Dumilim ang mukha ni Christian habang sinusulyapan ang bangkay ni Jerry habang lumingon siya kay Philip at nagtanong, "Nagawa mo ba?" Kumunat ang noo ni Philip at malamig na tumugon, "Binubuli niya ang aking Diyos-Diyos at ininsulto ang aking asawa." Ayon sa mga patakaran ng pamilya Clark, karapat-dapat siyang mamatay. Tulad ng isang kampana, ang kanyang mga salita ay yumanig sa Memorial Hall ng pamilya ng sangay. Kabanata 2044. Agad na tinuro ni Desmond si Philip at ngumisi. Bullsh*T. How dare a brat like you talk nonsense without blinking at a time like this? Paano nagawa ni Jerry ang ganoong bagay? Punong-puno ka ng kalokohan. Sa sinabi nito, tumingin si Desmond kay Christian at luluhod na sana habang sumigaw, "Chieftain, hayaan mo akong lumuhad sa harap mo. Kailangan mong humanap ng hustisya para sa apo ko. Dapat patayin ang brat na ito." Nang makita ito, inabot ni Christian si Desmond at hinawakan si Desmond habang sinasabing, "Hindi dapat." Naglalaro lang si Desmond at sumabay dito sa pagtayo. Tinatakpan ang kanyang mukha, nagsimula siyang humikbi, "Chieftain, kailangan mong tumayo para sa akin." Tumango si Christian at sumagot, "Lolo Desmond, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala dito." Pagkasabi noon, tumingin si Christian kay Philip at pinagalitan, "You dare to be so rampant on the first day you return. Hindi mo ba inilalagay ang pamilya ko sa sangay sa iyong mga mata, o hindi mo ba ako inilalagay, ang iyong ika-4 na tiyuhin, sa iyong mga mata?" Kumunat ang noo ni Philip at malamig na nagtanong, "Ano ang gusto mong gawin?" Tumingin si Christian sa Memorial Hall ng pamilya ng sangay at sinabi pagkatapos ng maikling katahimikan, "Ilabas ang disiplina ng pamilya." Kaagad-agad, lahat ng matatanda at mga taong namamahala sa pamilya ng sangay ay napuno ng masiglang ngiti nang marinig nila ang utos ni Christian. Ang disiplina ng pamilya. Sa pagkakataong ito, tiyak na mapapahamak si Philip. Nagbigay daan ang lahat habang naglalakad si Christian sa Memorial Hall. Pagkatapos magbigay ng galang, ibinaba ni Christian ang isang lilang pulang tungkod mula sa mataas na plataporma. Ang tungkod na ito ay inukitan ng mga alituntunin ng pamilya Clark at mga pangalan ng mga ninuno.
Mayroong dalawa sa gayong mga tungkod, isa para sa pangunahing pamilya at isa para sa pamilya ng sangay. Ito ang tungkod na ginamit ng pamilya Clark para ipatupad ang disiplina sa pamilya. Ang tungkod na ito ay maaaring gamitin sa walang isip na mga hari at mga taksil na opisyal. Kahit na nilabag ni Roger ang mga alituntunin ng pamilya Clark, maaari nilang gamitin ang disiplina ng pamilya upang ituloy ang pananagutan. Masasabing sa sandaling ang disiplina ng pamilya ay hinihingi, ang usapan ay natapos na. Sa karamihan ng mga tao, si Lex Clark ay nakatayo sa isang tabi, hindi nagsasalita mula pa noong una. Sa malamig na liwanag sa kanyang mga mata, nanatili siyang nakatitig kay Philip mula sa labas ng pinto. Mukhang wala nang hihigit pa dyan, bulong ni Lex sa ilalim ng kanyang hininga. Ang mga personal na gwardya sa likod niya ay mahinang nagsabi, "Ikalawang young master, kailangan pa ba nating makipag-ugnayan kay Philip ng palihim?" Sandaling nag-isip si Lex at sinabing, "Hintayin natin ngayon. Kung hindi lang niya kayang lampasan ito, hindi siya masyadong makakatulong sa akin." Lahat ng mata ay nakikipag-ugnayan kay Christian. Sa sandaling ito, hawak niya ang tungkod sa kanyang kamay, ang kanyang nanunuot sa mga mata ay nakita si Philip na nakatayo sa pintuan. Sabi niya, "Hindi ka ba luluhod ngayon?" Agad na itinuro ng lahat ng matatanda at mga taong namamahala sa pamilya ng sangay si Philip habang galit na sumisigaw, "Lumuhod ka! Lumuhod! Bilisan mo at lumuhod ka!" Ang mga tinig ay umalangaw-ngaw sa buong memorial hall ng buong sangay na pamilya. Matapos parusahan ng napakaraming tao at hiling na lumuhod, ang isang ordinaryong tao ay maaaring talagang sumuko at lumuhod. Gayunpaman, hindi ordinaryong tao si Philip. Habang nasa bulsa pa rin ng pantalon ang mga kamay, walang pakialam siyang tumingin kay Christian na nakatayo sa harap ng mga memorial plaque ng mga ninuno. Snap! Hinampis ni Christian ang tungkod sa katabing upuan. Bam! Nabasag ang upuan. "Lumuhod ka ngayon." Si Christian ay time na sumigaw, "Mga lalaki, ibaba mo sa akin ang mayabang na batang ito." Sa isang iglap, ang 4 na Dragon Guard na nasa likuran niya ay humakbang papunta kay Philip. Sa ilang hakbang lang, naramdaman ni Philip ang lakas ng pressure mula sa 4 na Dragon Guard na ito. "Chieftain, nandito na si Third Madam." Biglang may sumigaw mula sa main entrance. Libreng. Kabanata 2045. Pangatlong Madam. Nang marinig iyon, napakunot ang noo ni Christian at nakataas ang kilay na tumingin sa entrance. Doon, pumasok ang 2 gwardya. Pagkatapos noon, may isang maselang babae na nakasuot ng plain na damit na may hawak na rosaryo. Siya ay mga 30 hanggang 40 taong gulang na may maayos na balat. Ang kanyang figure ay slim at curvy. Mula sa malayo, ang babaeng ito ay may maliit na kilo na para bang siya ay isang relihiyoso at banal na tao. Naramdaman ng iba na hindi nila maiwasang yumuko at umatras ang babaeng ito, na may mahabang buhok na nakapulupot sa tuktok ng kanyang ulo, ay may maselang mukha, maputlang manipis na labi, at matangos na ilong. May kawalang interes sa kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang pumasok, at lahat ng tao sa looban ay tahimik na tumalikod sa gilid, na walang lakas ng loob na magsalita. Tila ang babaeng ito na may meisla na katawan at 2 kasamang gwardya lamang ang labis na ikinatakot at tinatakot. Ang pangatlong ginang ng pamilya Clark. Mula nang ikasal sa pamilyang Clark, bihira siyang magpakita. Maging si Philip ay nakita lamang siya ng hindi hihigit sa 3 beses sa nakalipas na 20 taon, at ang bawat pagpupulong ay napakaikli. Kaya naman, walang malalim na impresyon si Philip sa ikatlong ina at hindi rin niya ito lubos na kilala. Sa likod mismo ng ikatlong ginang ay walang iba kundi si Horace Clark. Habang nasa likod ang mga kamay, at may kaunting katulong, dahan-dahan lang siyang sumunod dito sa loob. Anong nangyayari? Napakalaking kaguluhan. Kahit si Christian Clark ay umalis na. Pumasok si Horace na may bakas ng kawalan ng kakayahan sa kanyang mga mata habang tinanong niya si Philip sa mahinang boses. Umiling si Philip at sinabing, "Hindi ko alam na darating din siya." Tila determinado ang pamilya ng sangay na gumawa ng halimbawa sa akin sa pagkakataong ito. Inilibot ni Horace ang kanyang mga mata kay Philip at sinabing, "Di ba sabi mo may plano ka?" Nagkibit balikat si Philip at sinabing, "Oo, hindi ba ikaw ang backup plan ko?" Nagulat si Horace habang sinasabing, "Ang batang tulad mo ay nangangahas na gamitin ako." Ngumiti si Philip at sinabing, "Bumalik sa iyo." Lahat ng miyembro ng pamilya Clark ay may parehong birtud. Pinandilatan siya ni Horace at sinabing, "Okay, ipaubayan na natin ang bagay na ito sa iyong pangatlong ina." Tumango si Philip at nilingon ang babaeng nakatayo sa looban.
Lumingon ang babae at sinulyapan muna si Philip habang naglalakad ito na may magaang hakbang. Nagtanong siya sa malambot at malamig na boses, okay na ba ang lahat? Umiling si Philip at nakayukong sinabi, ikatlong ina, ayos lang ako. Libreng. Kabanata 2046. Pangatlong Madem. Nang marinig iyon, napakunot ang noo ni Christian at nakataas ang kilay na tumingin sa entrance. Doon, pumasok ang dalawang gwardya. Pagkatapos noon, may isang maselang babae na nakasuot ng plain na damit na may hawak na rosaryo. Siya ay mga 30 hanggang 40 taong gulang na may maayos na balat. Ang kanyang figure ay slim at curvy. Mula sa malayo, ang babaeng ito ay may maliit na kilo na para bang siya ay isang relihiyoso at banal na tao. Naramdaman ng iba na hindi nila maiwasang yumuko at umatras ang babaeng ito, na may mahabang buhok na nakapulupot sa tuktok ng kanyang ulo, ay may maselang mukha, maputlang manipis na labi, at matangos na ilong. May kawalang interes sa kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang pumasok, at lahat ng tao sa looban ay tahimik na tumalikod sa gilid, na walang lakas ng loob na magsalita. Tila ang babaeng ito na may meisla na katawan at dalawang kasamang gwardya lamang ang labis na ikinatakot at tinatakot. Ang pangatlong ginang ng pamilya Clark. Mula nang ikasal sa pamilyang Clark, bihira siyang magpakita. Maging si Philip ay nakita lamang siya ng hindi hihigit sa 3 beses sa nakalipas na 20 taon, at ang bawat pagpupulong ay napakaikli. Kaya naman, walang malalim na impresyon si Philip sa ikatlong ina at hindi rin niya ito lubos na kilala. Sa likod mismo ng ikatlong ginang ay walang iba kundi si Horace Clark. Habang nasa likod ang mga kamay, at may kaunting katulong, dahan-dahan lang siyang sumunod dito sa loob. Anong nangyayari? Napakalaking kaguluhan. Kahit si Christian Clark ay umalis na. Pumasok si Horace na may bakas ng kawalan ng kakayahan sa kanyang mga mata habang tinanong niya si Philip sa mahinang boses. Umiling si Philip at sinabing, hindi ko alam na darating din siya. Tila determinado ang pamilya ng sangay na gumawa ng halimbawa sa akin sa pagkakataong ito. Inilibot ni Horace ang kanyang mga mata kay Philip at sinabing, di ba sabi mo may plano ka? Nagkibit balikat si Philip at sinabing, oo, hindi ba ikaw ang backup plan ko? Nagulat si Horace habang sinasabing, ang batang tulad mo ay nangangahas na gamitin ako. Ngumiti si Philip at sinabing, bumalik sa iyo. Lahat ng miyembro ng pamilya Clark ay may parehong birtod. Pinandilatan siya ni Horace at sinabing, okay, ipaubayan na natin ang bagay na ito sa iyong pangatlong ina. Tumango si Philip at nilingan ang babaeng nakatayo sa looban. Lumingon ang babae at sinulyapan muna si Philip habang naglalakad ito na may magaang hakbang. Nagtanong siya sa malambot at malamig na boses, okay na ba ang lahat? Umiling si Philip at nakayukong sinabi, ikatlong ina, ayos lang ako. Kabanata 2047. Tumango si Horace at sinabing, tama ang hula mo. Sino pa sa bansang ito ang maglalakas loob na gamitin ang apelyido na ito? Siya ang nakababatang kapatid ng Imperial Preceptor, si Arya Zor. Ang nakababatang kapatid na babae ng Imperial Preceptor. Napabuntong hininga si Philip. Dati, laging ang pagkakakilanlan niya ang nagpapabuntong hininga sa iba. Ngayon, ang pagkakakilanlan ng kanyang ikatlong ina ang nagpabuntong hininga. Ang kanyang ikatlong ina ay talagang nakababatang kapatid ng Imperial Preceptor. Hindi katakatakang hindi nang ahas si Desmond na gumawa ng anuman sa kanya. Dito, puno ng malamig na pawis ang noo ni Desmond. Napatingin siya sa pangatlong ginang na nakatayo sa harapan niya nang walang lakas ng loob na magsalita. Lolo Desmond, ano sa palagay mo? Si Arya ay mukhang kalmado at malumanay na nagsalita, na ginawa ang iba na hindi makapagpakita ng kahit kay titing na kawalan ng paggalang. Pinunasan ni Desmond ang malamig na pawis sa gilid ng kanyang noo. Pagkatapos ng mahabang panahon na pag-isipan ito, tumango siya at sumagot, susunod ako sa iyong kagustuhan. Ngumiti si Arya at tumango habang bumaling kay Wade, nagtanong, Tito Wade, mayroon ka bang dapat pag-usapan? Naguguluhan din si Wade ngayon. Ibinaba niya ang kanyang ulo at sumulyap kay Desmond na nagtataka habang umiling siya, sinabing, hindi. Bahagyang ngumiti si Arya at lumingon kay Christian, na nakatayo sa Memorial Hall. Sabi niya, Chieftain, may sasabihin ka pa ba ngayon? Pinaikit ni Christian ang kanyang mga mata, malamig na tumingin kay Arya, at sinabing, Arya Zor, kahit na ikaw ang nakababatang kapatid ng Imperial Preceptor at ang pangatlong ginang ng pamilya Clark, wala kang karapatang makialam sa mga gawain ng pamilya ng sangay. Napakalungkot ni Christian sa sandaling iyon. Gaano kalakas ang loob ng kapatid ng Imperial Preceptor na gawin ito? Maghanap ng mga kabanata.
Bilhan mo ako ng kape. Kabanata 2048. Tumango si Horace at sinabing, tama ang hula mo. Sino pa sa bansang ito ang maglalakas loob na gamitin ang apelyido na ito? Siya ang nakababatang kapatid ng Imperial Preceptor, si Arya Zor. Ang nakababatang kapatid na babae ng Imperial Preceptor. Napabuntong hininga si Philip. Dati, laging ang pagkakakilanlan niya ang nagpapabuntong hininga sa iba. Ngayon, ang pagkakakilanlan ng kanyang ikatlong ina ang nagpabuntong hininga. Ang kanyang ikatlong ina ay talagang nakababatang kapatid ng Imperial Preceptor. Hindi katakatakang hindi nang ahas si Desmond na gumawa ng anuman sa kanya. Dito, puno ng malamig na pawis ang noo ni Desmond. Napatingin siya sa pangatlong ginang na nakatayo sa harapan niya nang walang lakas ng loob na magsalita. Lolo Desmond, ano sa palagay mo? Si Arya ay mukhang kalmado at malumanay na nagsalita, na ginawa ang iba na hindi makapagpakita ng kahit kay-titing nakawala ng paggalang. Pinunasan ni Desmond ang malamig na pawis sa gilid ng kanyang noo. Pagkatapos ng mahabang panahon na pag-isipan ito, tumango siya at sumagot, susunod ako sa iyong kagustuhan. Ngumiti si Arya at tumango habang bumaling kay Wade, nagtanong, Tito Wade, mayroon ka bang dapat pag-usapan? Naguguluhan din si Wade ngayon. Ibinaba niya ang kanyang ulo at sumulyap kay Desmond na nagtataka habang umiling siya, sinabing, hindi. Bahagyang ngumiti si Arya at lumingon kay Christian, na nakatayo sa Memorial Hall. Sabi niya, Chieftain, may sasabihin ka pa ba ngayon? Pinaikit ni Christian ang kanyang mga mata, malamig na tumingin kay Arya, at sinabing, Arya Zor, kahit na ikaw ang nakababatang kapatid ng Imperial Preceptor at ang pangatlong ginang ng pamilya Clark, wala kang karapatang makialam sa mga gawain ng pamilya ng sangay. Napakalungkot ni Christian sa sandaling iyon. Gaano kalakas ang loob ng kapatid ng Imperial Preceptor na gawin ito? Kabanata 2049. Mabilis na tumahimik ang Memorial Hall ng pamilya Sangay sa tanong na ito. Nakatuon ang mga mata ng lahat kay Philip na nagtanong iyon. Masyado talagang masungit ang batang ito. Talagang naglakas loob siyang gamitin ang pagkakakilanlan at katayuan ng ikatlong ginang para humingi ng paliwanag sa chieftain. Naglalaro siya ng apoy. Sa malamig na mga mata, lumingon sina Wade at Desmond kay Philip at sumigaw ng seryoso, bastos na bata. Ang pamilya ng Sangay ay sumuko na sa paghahabol sa iyong pananagutan, ngunit naglakas loob ka pa ring magsalita ng gayong mga mapagmataas na salita at humiling sa pamilya ng Sangay na bigyan ka ng paliwanag. Tama na yan. Wala kang respeto sa mga nakatatanda sa iyo at walang paggalang sa prestihiyo ng pinuno. Chieftain, tingnan mo na lang itong masungit na bata. How dare he say such things? Sa tingin ko, hindi natin siya dapat pakawalan ng ganoon kadali. Biglang nagrally ang lahat. Sa kabilang banda, kalmado si Philip. Mula sa kanyang mga mata, makikita na determinado siyang magdulot ng kaguluhan. Dahil nandito ang pangatlong ina niya, ano pa ang kailangan niyang ipag-alala? Nagtataka namang tumingin si Arya kay Philip at mahinang sinabi, Phil, huwag kang bastos. Dahil hindi ka napapanagutin ng pamilya ng Sangay, hindi mo na dapat pag-isipan pa ito. Kung tutuusin, kami ay isang pamilya. Maaari tayong umupo at pag-usapan ang anumang bagay. Kung kailangan, hayaan silang pumunta o humingi ng paumanhin kung kinakailangan. Huwag ka nang gumawa pa ng gulo. Tumingin si Philip kay Arya, nag-isip tungkol dito, at sa wakas ay walang humpay na sinabi, ikatlong ina, hindi madaling maresolba ang bagay na ito. Isa lang ang tindig ko ngayon. Either bigyan nila ako ng paliwanag o ibababa ako ngayon. Pagkasabi niya noon ay biglang ngumisi si Christian na nakatayo sa Memorial Hall at sinabing, okay, as expected sa anak ng panganay kong kapatid. Ikaw ay tiyak na matapang at matapang. Tingnan natin kung anong mga bagyo ang maaari mong idulot sa pamilya ng Sangay ngayon. Kung gusto mong umasa sa pagkakakilanlan at katayuan ng iyong ikatlong ina para supilan ako, masyado ka pang bata. Kahit na ang Imperial Preceptor ay kailangang magpakita ng paggalang sa akin higit pa rito, wala rin siyang karapatang makialam sa bagay na ito. Sa tingin mo ba, Third Madam? Nagdilim ang mukha ni Arya habang sumagot, Christian, sana maintindihan mo na nakatayo ako dito hindi sa ngalan ng kapatid ko kundi ng pangunahing pamilya Clark at sa ikatlong madam ng pamilya Clark. Nakangiting sabi ni Christian, very well. Dahil ito ang karaniwang pagkakaunawaan sa pagitan ng apat na madam, hindi ako magiging masyadong harsh at calculative. Isa lang ang hiling ko ngayon, na palayain niya ang aking mga tao at humingi ng tawad.
Nang marinig ito ni Philip, agad niyang ikinaway ang kanyang kamay at sinabing, Christian, ginagamit mo ba ang iyong posisyon bilang chieftain ng Branch family para supilin ako? Kung gayon, ipapaliwanag ko rin sa iyo ang mga bagay-bagay. Ngayon, isa lang din ang hiling ko. Maaari ko silang palayain, ngunit ang mga taong ito mula sa pamilya ng iyong sangay ay dapat humingi ng tawad sa akin at sa aking asawa ng personal. Kung hindi, hindi ko sila pakakawalan. Kabastusan. Galit na sigaw ni Christian at inihampas ang disciplinary cane sa kanyang kamay. Snap! Sa malutong na tunog, tumama ito sa sahig. Nabasag ang mga tile sa sahig. Isang malalim na bitin ang lumitaw sa lupa. Sa sandaling ito, lahat ng nasa Memorial Hall ay napaluhod. Nagalit ang chieftain. Natural na napansin ni Philip na galit si Christian. Sa eksena, tanging sina Philip, Horace, Arya, ang Griffin Army, at mga tagasunod ng pangunahing pamilya at hindi lumuhod. Nakaluhod sa sahig ang iba pang mga tao. Medyo hingal na hingal ang eksenang ito. Gayunpaman, nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Philip. Ang kanyang mga mata ay matigas na walang mga palatandaan ng pagsuko. Kabanata 2050. Kumunot ang noo ni Arya, lumingon kay Philip, at sinabing, tama na. Itigil na ang kalokohan. Kung hindi, tiyak na paparusahan ka ng iyong ama pagbalik niya. Third Mother, alam ko ang ginagawa ko. Nagpapasalamat ako na dumating ka para iligtas ako, pero may mga bagay na hindi ko kayang pagbigyan. Ang pamilya ng sangay ay napakalayo na sa pagkakataong ito. Ngayon, mamatay man ako o ang pamilya ng sangay ay dapat humingi ng tawad. Matigas na sabi ni Philip na may bakas ng galit sa mga mata. Sa sandaling ito, tiningnan ni Arya ang determinadong mukha ni Philip at ang matigas na ugali. Bigla siyang nakaramdam ng kaunting pagkawala. Ang batang ito ay kapareho ng ugali ng kanyang ama noon. Kapag nakapagdesisyon na siya, wala nang makakapagpabago. Pagkatapos, gawin ito. Lumingon si Arya at tumingin sa galit na si Christian. Sabi niya, Christian Clark, bilang ikatlong ginang ng pangunahing pamilya, binabalaan kita ngayon na huwag tumawid sa linya ng walang ingat. Siya ang pinakamataas na young master ng aking pangunahing pamilya, at higit pa rito, ang tagapagmana. Hindi ka kwalipikadong gamitin ang disiplina ng pamilya sa kanya. Ngumisi si Christian. Third Madam, hindi ko na tinanong kung qualified ba akong gamitin ang disiplina ng pamilya sa kanya. Kung gusto kong gawin, tapos na. Kahit na mapunta kay Roger ang bagay na ito, ano? Sa sandaling ito, lubos na ipinakita ni Christian ang kanyang prestihiyo bilang pinuno ng pamilya ng sangay. Bilang pinuno ng pamilya ng sangay, gagawin niya ang gusto niya. Hindi man lang niya pinansin si Roger Clark. Nang marinig ito, kumislap ang mga mata ni Arya na may bakas ng pagiging mahigpit. Maging ang kanyang kalmado at hindi mabagsik na puso ay napukaw. Malamig niyang sinabi, kung ganoon, gagamitin ko ang aking pagkakakilanlan bilang nakababatang kapatid ng Imperial Preceptor para sugpuin ka. Walang takot na ngumiti si Christian at sinabing, Third Madam, gaya ng sabi ko, gaano man kagaling ang Imperial Preceptor, siya lang ang Imperial Preceptor. Wala siyang karapatang makialam sa mga gawain ng pamilya Clark. Pagkatapos mong ikasal sa pamilya Clark at maging pangatlong ginang ng pamilya Clark, wala ka ng status bilang kapatid ng Imperial Preceptor. Christian Clark, mayroon kang ligaw na ambisyon, talaga. Wala ka man lang respeto sa patriarch. Ano ba talaga ang gusto ng pamilya ng sangay? Galit na galit si Arya habang tinuturo at pinaparusahan. Tumawa si Christian habang siya ay lumabas ng Memorial Hall at sinabing, Arya Zar, ipinapayo ko sa iyo na huwag linlangin ang iyong sarili. Ano? Maglakas loob ka bang patayin ako? Sa sandaling ito, inilabas din ni Arya ang kanyang aura bilang kapatid ng Imperial Preceptor. Sa isang iglap, napalitan ng ugali ng isang pangunahing tauhang babae ang kanyang malamig at maaliwalas na kilo. Tila ang taong nakatayo sa harap ng lahat ay hindi isang relihiyoso at relihiyoso na babae kundi isang empress na namumuno sa kaharian. Ang dalawa sa kanila ay halos sumabog sa sparks. Sa sandaling ito, tahimik na lumabas si Horace mula sa likuran, ikinulong ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang tiyan, at natatawang sinabing, Christian, napakayabang mo talaga. Nakalimutan mo na ba ang lahat tungkol sa akin? Kumunot ang noo ni Christian, sumulyap kay Horace, at sinabing, hindi ka pa kwalipikadong kausapin ako. Haha! Natawa si Horace at sinabing, mabuti naman, Christian. Nawawala ka na talaga. Hindi ka takataka na palaging nag-aalala si Roger tungkol sa pamilya ng iyong sangay. Kasama mo, ang pamilya ng sangay ay magre-rebelde sa madaling panahon.
Horace Clark, huwag mong subukang magbintang sa akin sa oras na ito. Bilang pinuno ng pamilya ng sangay, sa palagay mo kaya mo akong mahatulan sa ilang salita lamang. May mga tao din ako sa law enforcement hall. O baka gusto mo ring bawiin ang posisyon ko bilang pinuno? Ngumisi si Christian at idinagdag, kung gayon, natatakot ako na hindi ka sapat na kwalipikado. This time? Ngumiti si Horace at sinabing, hindi ako qualified. Kung gayon, tingnan ko kung sapat na ito para maging hitsura. Pagkasabi nun ay naglabas si Horace ng purple at gold token sa bulsa. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.